Mainit, ngunit mapagpalang umaga. Mapanas na po ba? Babatiin ko sana may bisita. Ay pala si Ate Donna. Kasi iba-iba ang upuan. Pag naiba ng position ng bisita, Amen. Amen. So, napagbihaya po ng Panginoon sa nagdaang araw. And lalo na po sa umagang ito, sa awit na ating napakinggan. Sabi po ng awit, till the glory of God is seen by the world. Alam niyo po, hindi yan yung may liwanag na nakita o kaya may gumuhing na ilaw. Yun ang glory ng Panginoon. Ang glory po ng Panginoon ay nakikita through His children. The same way na ang kahihiyan naman ng Panginoon minsan ay kagagawan din ng mga ibang mga sumusunod sa Diyos na hindi nakakasunod. So, muli po, sa reminder po, mamaya meron tayong preaching of the word ulit. Manalangin po natin ang ating preacher Henry. So, mga kapatid, kita po natin, na by God's grace, able po tayo, sabi nga, we are able to minister sa biyaya ng Panginoon. Tuwa po. And sa mga nagdaang araw, mga kapatid, nakikita po natin na all is set. The stage is set. Ano po yan? The stage is set. Sino ba yung nakausap ko last, si Ate Donna, na merong pinadala sa kanya o shinare tungkol sa One World Government. Naalala po ninyo yung ating mga pinapag-aralan? Ano pong significance na yan? Ibig sabihin, sineset up na ang mundo sa pamumuno ng Antikristo. And, tingnan niyo po sa YouTube, merong bagong news that the Euphrates River is now dried up. Ano po? Yung ilog Euphrates na ating pinapag-aralan, nasabi sa Revelation, ay dadaanan ng about 200 million armies para dulugin ang Israel. Meron pong balita, hindi ko naman makonfirm pa, pero tingnan po natin, nakamangha-mangha daw at napaka-misteryoso na ang ilog Euphrates ay natutuyo na. At ito po ay sa history, hindi po ito natutuyo. Dahil ayon nga sa ating pag-aaral, ito'y maraming bansa ang dinadaanan nito. At ito ay means ng kanilang kabuhayan, ng kanilang agriculture, ng irrigation. Pero sa latest po, it is drying up. At muli po, sabi ng salita ng Diyos, specifically, the Euphrates River, sa ilalim niyan, sabi ng Biblia, dito po sabi, ay merong 4 na angels na nakatali, napapakawala ng Diyos dahil meron po silang role doon sa 6th vial of the wrath of God. Now, marahil tatanungin po ninyo, ba't sila nakatali? Kahit naman aso, di po ba? Pag mabait, hindi naman pinatali. Pero, siyempre, sila ay masama kaysa sa masama. Ba't sila tinali ng Panginoon? Anyway, 1 Corinthians 15:51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Now, si Kuya Dado, nauna nang matulog. Okay? Kasi sa ating pong mga Kristiyano, ang pagkamatay ay pagtulog lamang. Ayon sa Biblia. But we shall all be changed. In a moment, pag may tumatawag po sa atin, saglit lang. Pero yung sa atin, pag saglit lang, ang tagal na po. 15 minutes. Pero itong sinasabi ng salita ng Diyos, in the twinkling of an eye, yung sinasabing a moment. In a moment. Now, it pertains to an indivisible amount of time or indivisible amount of time. Ibig sabihin, yung moment na yon, hindi mo na pwedeng hatiin pa para makagawa ka ng isang bagay.
Ano po ang system? Wala ka ng time para magbago ng isip. Ay, Panginoon, magtatapat na ako sa'yo, tapos biglang nag-rapture, kasama ka. Pero hindi po ganun eh. In the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ, the dead shall be raised incorruptible. Ito po yung awit natin. So yung midnight cry, tumutukoy po siya sa rapture, yung inaawit ng ating mga choir. Midnight cry ang tawag po. Sabi po dito, and the dead shall be raised. Kung dumating ang Panginoon mamaya, wala pong libing na mangyayari sa Martes. Kasi mawawala mawawala yung katawan na Kuya Dado, mawawala po yun. Papalitan niya ng incorruptible body. Magtataka ang mga tao. Tinago ni Ate Presi. Ang problema, wala din si Ate Presi. So, and we shall be changed. Now, in Revelations 22:12, ang sabi po ng Panginoon, and behold, I come quickly. Pansinin niyo po ang mga kaganapan. In a moment, in the twinkling of an eye, quickly. Kaya mga kapatid, hindi na po tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa sa Panginoon. Dahil ang mga susunod na mangyayari ay napakabilis. At mapapansin po ninyo, March na. Ang bilis ng takbo ng araw, ng mga panahon. At sabi ng Panginoon, and my reward is with me, to give every man according as his word shall be. So, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, at napapag-aralan po natin ito, ngunit ini-impress ng Panginoon, ang mensahe ng the imminent rapture. The imminent rapture. It means, yung imminent po, impending, forthcoming, or nearing. Ibig sabihin, hindi na siya nalalayo. Malapit na. Bakit po natin nasasabing malapit na? Una, ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa mga tanda na lumalabas, hindi po tayo tumitingin sa kung saan o kaya mga bolang kristal, kundi sa salita ng Diyos, sa mga tanda ng mga huling araw. At hindi nga po natin alam, baka ito rin ang last message natin. Baka dumating na ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus na siyang namatay, ayan po ay ipapahayag muli doon sa service dahil napakahalaga. Ang Panginoon ay He died. By the way, wala pong pumatay sa Kanya. Ibinigay niya ang buhay niya. Dahil walang pwedeng pumatay sa Panginoong Jesus. Sabi po ng salita ng Diyos, He gave His life. He gave up the ghost. And rose again. And He will come again. Babalik siya, mga kapatid. Sabi ko po ba yan? Pangako po niya yan. Yan po ang kanyang salita. At ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkalibing, at pagkabuhay na maguli, yan ang nag-aalok ng buhay na walang hanggan. It means, kung ang isang tao ay mananampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Kristo, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Opo? Yan po ang nilalaman ng gospel. In 1 Corinthians 15, verse number 3, sabi po ng sumulat, for I delivered unto you first of all that which I also received. Mga kapatid, pansinin niyo po, hindi kailangang manatili sa atin kung ano yung tinanggap natin. Kung nakaranas ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, abay, kailangan matanggap din yan ng iba. Kailangan ma-deliver din natin yan sa kanila. Sabi ni Paul, I delivered unto you first of all that which I also received. Sabi niya, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. According to the Scriptures. Laging ang salita ng Diyos po ang ating batayan. And that He was buried and that He rose again the third day according to the Scriptures. Kaya ano po kailangan salamat sa Panginoon dahil bagaman sabi nga natin, sana in better circumstances
pag nandun tayo sa lamay. Pero ganun pa man, ay nagiging daan pa rin siya na ma-deliver natin ang Ebanghelyo sa mga tao. Napakaganda po. At salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon na may pagkakataon po tayo na yung ministry of the word. Kaya sa announcement natin kanina, it's a ministry. At the same time, nagkakaroon ng kaaliwan. Alam niyo po yung kaya nga maganda yung pag-aawitan po natin. Doon sa pag-aawitan po natin, in effect, nag-preach pa rin po tayo. Opo, word of God pa rin yung mga inaawit po natin. Sige, magbaraha kayo dyan. Pero, hindi natin alam. Baka doon sa mga nakakapakinig ng awit iba ang pakiramdam ko doon sa inaawit ng mga baptist na yan. Hindi pa natin alam. Kaya tayo po, manatili po tayo, sumama po kayo. At mga kapatid, ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo ay Kanyang pangako. Inuulit-ulit po natin, pag ang pangako ng Diyos, ang Panginoon ang nangako, gagawin po niya yan. Wala po yung pagsalang mangyayari. Amen? Kaya po, dyan tayo tumatayo. Sabi natin sa ating awit, standing on the promises of God. Saan ka kumukuha ng lakas, ng encouragement? Pag naalala mo ang pangako ng Panginoon, lumalakas tayo, di po ba? Kasi wala tayong asahan sa mundong ito. Opo. Ang lahat ay lilipas. Ang lahat ay matatapos. Ang tinatawag na security na binibigay ng mundong ito, pansamantala lang po yan. Ang yaman, ang salapi, well, for some time, may security tayo. May mga gamit tayo for several years. Pero matatapos din. Pero ang Panginoong Jesucristo, sabi po niya, ito po ang kanyang comfort. Kaya ang comfort, mga kapatid, nasa salita ng Diyos talaga. Amen? Pag meron kang salita ng Diyos sa iyo, sa iyong puso at sa iyong isip, sigurado may comfort ka. Amen? Amen? Sigurado yan, kapatid, dahil dyan kikilos ang comforter. Sino ang comforter? The Holy Spirit. Okay? John 14:1. Ano pong sabi? Let not your heart be troubled. See? Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If there were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Yan po ang pangako ng Panginoon. Yan ang kanyang mga salita, yan ang kanyang pangako. Verse number 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Alam niyo po, ba't niya sinasabi ito? Kausap niya po ang mga Hudyo. Ganyan po ang custom ng mga Jews sa isang babaeng ikakasal. Kung familiar po kayo, yung betrothal, ang tawag. Sa atin po ngayon yun, yung engagement. Engage ang magkasintahan na ikakasal, betroth, ang tawag po doon. Aalis muna ang lalaki. Iiwan muna niya ang babae. At, anong gagawin niya? Magpapagawa siya ng bahay. Magpe-prepare siya ng place para doon sa mapapangasawa niya. At sino po ang mag-a-approve kung tama yung ginagawa niya, yung tatay ng lalaki? Kaya, ang illustration ng Panginoong Jesucristo, akmang-akma siya sa custom ng pinakausap niya. Kaya sabi niya po dito, mapapansin niyo po, sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Kapag ready na lahat, babalik siya doon sa babae at kukunin na niya. Di ba ganyan po ang Ecclesia, kapatid? Sabi natin, the church is the bride of Christ. Sabi niya dito, aalis muna ako, paghahanda ko kayo ng talalagyan. At pag naihanda ko na, babalik ako. I will come again, sabi niya. That where
and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Actually, ito po yung custom ng mga Hudyo. Pero akmang-akma sa kanyang eklesiya. At ang kanyang pagbalik para sa kanyang eklesiya ay tinatawag na rapture. Wala nang iba po. Ang rapture na ating pinag-uusapan ay para sa kanyang eklesiya. Para sa bride, kapatid. At ang bride ng Panginoong Kristo ay ang kanyang eklesiya. Amen? Now, bakit po napakahalaga na nagfo-focus din tayo sa rapture? Kasi alam niyo po, sabi nga natin, pag tumingin tayo sa paligid at sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, pwede tayong ma-out of focus. Tama po? Pag nagdadrive ka, na mabilis-bilis, at medyo merong distraction sa tabi, naranasan niyo na po yan sa mga nagdadrive. Kung merong ukay-ukay na maganda, hindi niya napatingin ka. Tapos merong magandang tinda doon. Signage. May sign. Mura. Tapos, medyo sandali lang na out of focus. But, mga kapatid, ganyan din po tayo sa ating buhay pananampalataya. Napakaraming distractions. Tama po? Pero kapatid, napakahalaga po na mag-focus tayo sa rapture. Lalo na malapit na ito. It is imminent. It is impending. It is nearing. Kung sabi ng salita ng Diyos, noong panahon na yon, na nalalapit na ang araw, di lalo na ngayon. Tama po? At maraming Bible scholars ang nagsasabi nasa end time of the end times na po tayo. Kung baga, dulo na. Nasa dulo na. So, maraming mga tao, kahit po Kristiyano, nagpo-focus sila dun sa time. Alam niyo po, ang dami nang nag-set ng date. Tapos, naapektuhan ang kanilang buhay. Dahil may mga leaders nagsabi, next year, sa ganitong buwan, babalik ang Panginoon. May mga basihan din naman sila. So, ang mga members, benta ko na lahat yung ari-arian mo. Huwag ka nang mag-work kasi babalik na ang Panginoon. Ay, di po tayo ganon, kapatid. Sabi ko po, live as if hindi pa darating ang Panginoon. Plan. Plan as if hindi pa darating ang Panginoon for the next 100 years. But live as if darating na siya mamaya. May difference, di po ba? Okay lang. Mga kabataan, hindi po ito discouragement sa inyo. Continue studying well. Okay? Huwag mong sabihin, di na ako mag-aaral, dadating na ang Panginoon. Wala ding silbi. May narinig po ako, pastor, hindi daw siya nagdi-deposit talaga sa bangko. Kasi, pag dumating Panginoon, papakinabangan lang ng iba yan. Sabi niya. Hindi ko po nire-recommend sa inyo yung mga ganong kaisipan. But, maraming nagpo-focus sa time. Pero ano pong sabi ng Biblia pagdating sa time? Walang nakakaalam. Tama po? Sabi ng Panginoong Hesus, kagaya din naman ng appointed time ng bawat tao, walang nakakaalam. Well, sabi ng iba, pag yun daw malapit ka na, ay alam mo na malapit ka na. Ramdam mo na daw. Sabi ng iba, nakakapagtaka lang, ba't yung nagsasabi na ay buhay pa? Kung alam na niya, parang hindi pa rin Nasasabi ng Panginoon, walang nakakaalam. Bakit po? Nakadepende lang ang maraming mga tao sa mga signs. Pero ang Biblia ay nagbibigay ng mga sign of the times. Tama po? Mga end time signs.
Pero ganun pa man, hindi pa rin natin alam kung ano ang oras o araw. Amen? Marami namang mga tao nakafocus sila sa detalye ng tribulation. Ano po yung detail? Pinag-aralan natin yan sa ating equipping. Ang tribulation or ang Great Tribulation ay mangyayari for 7 years. Okay? At sabi ng salita ng Diyos, ito ay panahon na napakahirap na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng mundo at hindi na mararanasan ulit. Yan po ang sabi. At diyan mangyayari yung marking of the beast, sabi po natin. Diyan mangyayari ang peace treaty ng Antichrist sa Israel. Pero sisirain din niya ito. Kasi alam niyo po, ang Antikristo ay alagad ni Satanas yan. Eh sino ba po si Satanas? Mandaraya siya eh. Anong i-expect natin sa kanya? At alam niyo mga kapatid, ang isang napakasaganang palatandaan ng mga huling araw ay yung deception. Kaya po tayo mga kapatid, magpatuloy po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos upang huwag tayong manisip. Pero sa umaga pong ito, magkaroon tayo ng ibang focus. Doon mismo sa rapture. Bakit totoo ang rapture? Naniniwala po ba kayo totoo ang rapture? Just by faith. Amen? According to the Scriptures. Bakit po? Una, the rapture will bring resurrection. Rapture will bring resurrection. Ayon dun sa ating nabasa, verse 51. It is a mystery, sabi ni Paul. I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Now, kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, ano po ang preference ninyo? Dumaan kayo sa appointed time o rapture na lang? Kasi po, magagastusan pa yung kamag-anak ko pag nagbili ka ng kabaong o kaya nagpaayos pa. Ano mas natutuwa po sa akin personally? Pinapanalangin ko rin na mag-rapture na. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi rin tayo exempted sa lungkot. Ano po? Pagka mayroon kang mahal sa buhay o kapatira na kinuha ng Panginoon, bagaman alam mong sa Panginoon siya, may lungkot pa rin. May comfort po tayo, may hope tayo. Pero yun ang aking personal preference. So, ang rapture will bring resurrection. Ang resurrection chapter sa epistle ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 12, tingnan po natin nga, basahin po natin ito. Tingnan niyo po ang kanyang hindi naman natin sabing argumento, pero ang pagpapaliwanag. Sabi niya, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say among you that there is no resurrection of the dead? May kausap po siya ng mga hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero sabi niya, aming ipinapahayag, at di ba mga kapatid, yan ang pinapahayag natin? Sinasabi niyo po ba yan sa mga kausap ninyo na ang ating Panginoong Diyos ay buhay, na buhay na maguli? So, sabi po niya dito, bakit merong hindi naniniwala? Tapos sa verse 13, tuloy-tuloy lang po tayo. Ngayon, sabi niya, but if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Tunay, kapatid. Dahil nakadepende yan sa Panginoong Kristo.
Ang totoo, kung hindi talaga nabuhay na maguli ang Panginoon, walang resurrection of the dead. Ibig sabihin po, yung ating mga namatay na mahal sa buhay, wala na. Hindi na mabubuhay na maguli. Then, 14, and if Christ be not risen, ito po yung pinag-connect-connecta niya, then is our preaching vain. Sayang lang yung pag-preach dito. Pag-share natin, sayang lang, in vain, walang kabuluhan. And your faith is also in vain. Tunay naman, kapatid, dahil bakit po tayo nag-preach? Because that is our faith. Tama po? Hindi lang yan basta isang simpleng paniniwala. Yan ang ating pananampalataya, kaya ating pinapahayag. Tama po, mga kapatid? So, 15. Yea, and we are found false witnesses of God. Tingnan niyo po, chain reaction na siya. Nakakonekta lang siya kung ang Panginoong Jesucristo hindi na nabuhay na maguli. Kabit-kabit. Sabi niya, pag ganon, we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. Kung ang Panginoong Jesucristo hindi nabuhay na maguli, ang mga nangamatay kay Kristo, walang pagkabuhay na maguli. Ayan. Then in verse 16, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Hindi po doon nakadepende sa unang statement. Ang ibig sabihin, yun nga, kung ang Panginoong Jesucristo hindi nabuhay na maguli, walang pag-asa ang mga nangamatay kay Kristo. 17. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Ay alam naman natin mga kapatid, kung tayo'y nasa kasalanan pa, anong mangyayari po sa atin? Kaya ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi nangyari yan, sabi po ng salita ng Diyos, tayo'y nasa kasalanan pa natin. At saan po tayo pupunta? Anong mangyayari sa ating kapatid kung tayo nasa kasalanan pa? Kung tayo'y patay pa sa kasalanan. Tapos sabi sa verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Ayun na. Yung mga nanampalataya sa Panginoon, wala rin. Sabi po dito, mapapahamak din sila. Pero sabi sa 19, and if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Mga kapatid, papayag po kayo. Yung pinapanindigan ninyong pananampalataya ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi totoong nabuhay na maguli, sabi po ng salita ng Diyos, wala nang pinaka-miserable tao, kundi ang mga Baptist. We are of all men miserable, sabi ni Paul. Kung ang pag-asa mo ay si Kristo, sabi niya, at kung hindi siya tunay na nabuhay na maguli, ikaw na ang pinaka-kawawang tao. Pinaka-miserable na ikaw. Okay. And verse 19, eto ngayon. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Amen? Kita po natin, yan ang nais ipaabot po ng ni Paul ng kahalagahan ng pagkabuhay na maguli. Minsan, hindi na natin naiisip, mga kapatid, tama po? Sobrang ang dami ng distractions at na-misalign na ang ating focus, pero napakahalaga po na muli ito ipaalala sa atin ang kahalagahan pala ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. He became the first fruit. Sabihin, siya yung unang bumangon sa mga patay. At dahil diyan, kapatid, tayong mga nananampalataya kay Jesucristo, sabi po ng salita ng Diyos, ay bubuhayin din kasama niya. May mga mahal
po kayo sa buhay na nananampalataya sa Panginoong Kristo, makikita mo ulit siya, kapatid. Bubuhayin ulit sila. Sabi po ni Apostol Pablo kanina dun sa unang verse, pagdating ng Panginoon, okay, yung mga nangamatay will be raised incorruptible. Mauuna silang bubuhayin. Sabi po niya. At pinapakita rin niya po dito ang resurrection ng mga mananampalataya in verse 21. Tingnan po natin. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Sino po yung by man came death? Nung nagkasala ang unang tao, pumasok ang kamatayan. Tama po? Pero by man also, the resurrection of the dead. Verse 22. For as in Adam all die. Yan na yung sinasabi ko po. Even so in Christ shall all be made alive. Malinaw po ba yun? Kaya kapatid, kung tayo man po ay kunin na lang Panginoon kaagad, hindi pa nag-rapture, kapatid, isang araw, bubuhayin kaniyang muli. Amen? Mabubuhay tayong maguli. Yan ay dahil po si Jesucristo ang first fruit of them that slept. Yung slept, natulog lang. Kaya, napakahalaga ng sinasabi po ng salita ng Diyos. Verse 23, but every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at His coming. Ang Panginoong Jesucristo muna ang nabuhay na maguli. And afterward, sabi po ng salita ng Diyos, pagdating niya, yun namang nanampalataya sa Kanya. Amen? Hindi po ba pag-asa yan ang dala sa atin? Kaya sabi natin, yung salita ng Diyos talaga ang nagbibigay ng comfort. It is our comfort. Sabi ng salita ng Diyos, yung mga hindi mananampalataya, wala na silang pag-asa. Tama po? Ano ang panghahawakan nila? Pag nawala na yung minamahal mo sa buhay kung hindi ka Kristiyano. Pero kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, isang araw, makikita mo ulit yung iyong mahal sa buhay. Sabi po ng salita ng Diyos. Amen? Di po ba isang comfort yan? Ako po, 1982, kinuha ng Panginoon yung aking tatay. 82, ilang years na yun? 82, 92, 2022. Halos 40 years na. Ano po? Tama ba? 82? Almost 10 years old pa lang ako. Pero dahil po dito sa pag-asa ito, naniniwala ako, makikita ko ulit siya. Dahil siya naman po ay mananampalataya. Ganon din po tayo. Di po ba? Kung meron man po, halimbawa ako mauna, huwag naman. Huwag naman pag-usapan yan. Hindi po, darating yan eh. Sabi nga po dun sa isang funeral, binakalagay. Ako ngayon, mamaya ito naman. Sabi ng mga nakikipaglamay, grabe naman ito yung funeralya na to. Parang nakakatakot makiramay dito ah. Pero yun po ang reality, di ba? Minsan yung appointed time sa isang tao, nauna lang siya. Pero mga kapatid, magkikita pa rin tayo. Amen. 1 Thessalonians 4:17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Ang sinasabi ko po dito, yun nga, yung mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin. At sabi niya sa Thessalonians, then, sabihin may order of event. Then which we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa rapture, sa clouds lang po.
Hindi po siya bababa dito. Sa ulap lang. Diba awit? Yung ano yung awit niya? Diba? All those that remain shall be changed. Diba? Yung ating inaawit. They to meet them within the clouds, to meet the Lord in the air. 1 Thessalonians 4:17. Nandiyan ano po, ayun clouds at saka air. And so shall we ever be with the Lord. Pag nangyari kapatid ang rapture, sabi po ng Panginoon, kailanman hindi na kayo mahihiwalay sa akin. Then shall we ever be with the Lord. Ano pong sabi ni Apostle Paul? Kaya nga, wherefore, comfort one another with these words. At yan din po ang aking ipinaaabot sa iyo, kapatid. Kung may nararanasan ka na tila ba ang bigat-bigat na parang hindi na matapos-tapos, well, I comfort you with this word. Pagdating ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo, tapos na yan lahat, kapatid. Iiwan mo na lahat yan. Amen? Kaya lang sana nga, huwag nating maiwan ang ating pong mga mahal sa buhay. Kasi talagang hindi lang mahirap ang dadanasin nila. Napakahirap. So, ito pong resurrection ay mangyayari sa panahon ng rapture. Mabilis po ito. Yung sinasabi ko kaninang in the moment, in the twinkling of an eye, mangyayari lahat yun. That is, kaya nga sabi ni Paul, mystery yan eh. Hindi kayang nating ilagay sa ating limitadong mind, our finite mind, na kung uunawain natin, paano mangyayari lahat yun, mabubuhay yung mga patay. Tapos tayo dadamitin kasama niya in the twinkling of an eye, but that is the power of God. Walang imposible sa Kanya. Kapatid, dun sa verse 52, mabubuhay na maguli ang mga patay. Sabi po doon, the dead shall be raised incorruptible. Ano po yung incorruptible? Ang ipapalit na katawan sa atin ay hindi na masisira. Ano po ibig sabihin? Ano yung hindi na masisira? Hindi na masusugatan, hindi na magkakasakit, hindi na magugutom. Incorruptible. This is corruptible, kapatid. Amen? Kaya nga, nagbibiro po tayo, huwag mo na yung pagandahin masyado. Okay lang, konti lang. Pero huwag ka nang magpabelo, magpaglitoki ng ilong. Papalitan din ng Panginoon yan sa araw. Totoo naman, di po ba? Okay lang alagaan natin, sabi ng Panginoon. Your body is the temple of the Spirit. Alagaan natin. Pero yung para bang hindi nakaalis ng katawang ito sa lupa, hindi gano'n. Okay? So, yan po ang sinasabi ni Apostle Paul. At ang nais ko pong ibahagi sa inyo is that napakahalaga po na we are constantly reminded. Now, ang ating mensahe is a reminder muli. Baka po minsan nalilimutan na natin o nawawala na sa ating damdamin. Ito pong rapture, kapatid, is supposed to be hindi dapat magdala ng takot sa atin. Amen? But magdala ng comfort. Kaya, napakahalaga na naaalala po natin ito. At tayo po yung makaramdam din ng comfort sa pangako ng Panginoon. Minsan yung pangako ng Panginoon parang abstract na lang. Pero ito'y totoo, kapatid, mangyayari ito. Dahil kung darating ang ating appointed time, bubuhayin tayo muli. Kung hindi naman, kasama pa rin natin siya. Saan talo doon? Wala tayong katalo-talo. Amen? Kaya sabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. Mamatay man ako. Kaso,
ginagamit ng iba, mamatay man. Para lang makakumbinsin. Tama po. Yung pala, we say, para kumbinsin. So that is what the rapture will bring, resurrection. Pangalawa, recovery. Sabi po dun sa ating text thread, we shall be changed. Ang mga nabubuhay na mananampalataya will be caught up in a moment. Naisip po ba niyo, mga kapatid, ba't dinisign ng Panginoon at ganun kabilis? Ano? Ba't ganun kaya kabilis? In a moment, in the twinkling of an eye. Minsan pag naiisip ko po, dalawang bagay. Kailangan natin talagang maghanda. Dahil ang bilis ng pangyayari. Tama po? Pangalawa, nakikita po natin ang biyaya ng Diyos. Kasi kung mabagal, baka magbago pa ang isip mo. Pag nakita mo yung iiwanan mo, ay Panginoon, ayoko pang sumama. Di ba? Naisip po niya. Sort of a protection of the Lord pa rin because of His grace. Na pipilisan niya para kung ikaw ay ready, then kasama ka. At wala ka nang, hindi ka na pwede magbago ang isip. Sa Kanya ka na talaga. Kaya lang, sa isang hindi handa, paano yan? Wala nang panahon na magbago ang isip. Our body, tayo po ay we will experience recovery. At pag tiningnan natin, kapatid, ang pangyayari na ito, para pang tinatawag po itong magnetic moment. Namamagnet lahat yung mga Kristiyano pataas. May magnet doon sa cloud, pupunta lahat doon. Di ba ganyan ang magnet po pag nilagay mo, pag ganun lahat yung mga bakal? Magnetic moment. At ang sabi ng salita ng Diyos, magiging kagaya tayo ng Panginoong Jesus. Minsan nakakapag-isip, ano kaya ang itsura ng Panginoong Jesus? Hindi naman yan yung mga nakadrawing eh. Alam niyo po ba ang story niyan? Yung mga nasa kalendaryo? Kung sino ang model niyan? Diba? Yung Jesus Christ na model, yung mahabang buhok na nagbandas. Sabi nila, prisoner daw ang model niyan eh. O criminal, isang criminal na nakabilanggo. Opo, hindi ko naman ma-verify. Pero, sino nga bang nakakita sa Panginoong Jesucristo? At ang sabi pa ng marami, yun daw, same model na yun, yun din yung model ni itsura ni Judas. Pareho lang. Hindi man lang kumuha ng ibang model. Hindi naman. Hindi ko Tingnan niyo po ang sabi ng salita ng Diyos in 1 John chapter 3. Yung word na behold, pagdating ng rapture, we will behold Jesus Christ. Sabihin, makikita natin. Okay? Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. What manner of love, sabi ng Bible. Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. Tama naman, di ba? Sabi ng Panginoon. Hindi ibig sabihin walang nakakakilala sa atin. Pero pag sinabing Kristiyano, hindi yan ayon sa mundo. Tama? Sabi ng iba, huwag mo lang yayain yan. Yan naman KJ. Di ba yan ang statement ng mundo? May mga elder po tayong nagpapatotoo dito. Pero nasanay na sila na tumatanggi. Kaya kilala na rin sila. Identified na rin sila. Hindi lamang yung sabihin natin mga vices, yung mga makamundong gawain. Sabi ng salita ng Diyos, kasi hindi nila kilala ang Diyos. Hindi rin nila kayo kilala. Verse number 2. Beloved, now are we the sons of God. Tanong po, are you a son of God?
Amen? Very good. So, and it does not yet appear what we shall be. Ganun pa man, alam po natin na tayo ay anak ng Diyos, pero hindi pa ganun kalinaw kung ano bang mangyayari talaga sa atin. Anong magiging itsura natin? Tama po? Pero, nandun ang ating pananampalataya, ayon sa salita ng Diyos na tayo ay anak ng Diyos. But, sabi po dito, it does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, pag dumating na ang Panginoong Kristo, we shall be like Him. Amen? Kapatid, ano ba yan? Ano ba sa iyo yan? Magiging kagaya tayo ng ating tagapagligtas. Hindi pangkaraniwang bagay ito. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Makikita natin siya, makakasama natin siya, makakagaya tayo niya. Eh di ba yan ang atin pong laging binabanggit dito, Christ-likeness? Now, hindi yung physical na itsura sa ngayon kasi hindi natin alam. Pero yung sino ba si Kristo? Na kapag ikaw ay nakita at nakasama ng isang tao, ang sasabihin niya ay, Kristiyano nga ito. Nagasunod na ito ni Kristo. Di ba ba? Sabi natin kanina dun sa awit, the glory of God, until the glory of God is seen by the world. Eh, saan makikita ng mundo yun? Sa mga Kristiyano. Di ba? The glory of God is the light. E sino ba ang light? Sabi ng Biblia, ye are the light of the world. Shine, Christian. Magliwanag ka, Kristiyano, nang makita ng mundo ang liwanag ni Kristo. Kayo ang liwanag sa kadiliman. Tama po, kapatid? Kaya ano po, alam niyo po, ang Kristiyano, walang Kristiyanong namumuhay sa kadiliman. Tama? Ano pong ibig sabihin? Mga kabataan, ano ibig sabihin? Walang kabataan na nakikipag-usap sa dilim. Ganun ba yun, Pastor? Eh, bakit gusto mo sa dilim? Di ba? Kasi ang dilim, dinedepict sa Bible yan, na yan ang realm of the devil. At ini-illustrate ng salita ng Diyos ang kadiliman at kaliwanagan, magkaiba yan. Tama po? Ano? Ikipag-usap ka sa dilim. Anong meron dyan? Diba? Sabi po ng salita ng Diyos, we are the children of light. Kaya maganda laging nasa maliwanag. Maliwanag ang kaisipan. Tama po? We shall be like Him. At pagdating ng Panginoon, sabi ko nga po, mare-recover natin kung ano yung nawala kay Adam at kay Eve. Alam niyo po nung nagkasala ang tao, ano pong nawala? Sabi ng salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng perfect body. Yun! Ang hinahabol-habol ng maraming mga tao. Perfect body. Hindi po yung hugis. O kaya, yung height. Ay, salamat. Dami ko nang nagastos. Ibig pong sabihin, kaya ibig pong sabihin, there is no more pain. And having a perfect mind, wala na pong sinful thoughts. Yan ang perfect body. Yan po ang nawala kay Adam at kay Eve nung sila'y sumaway sa Diyos. Alam niyo po, tandaan niyo po ang sabi ng Panginoon, the moment na kainin niyo yan, kayo ay mamamatay. Ibig sabihin, nawala yung kanilang immortality. Nawala yung purity. Kapatid, di ba ganyan ang ginagawa ng kasalanan sa atin? As much as gusto nating maging pure sa harap ng Diyos,
ito ang napakaraming kasalanan. Tama po. At kapag tayo ay nagkasala sa Panginoon, madumi tayo sa harap ng Panginoon pag tumingin siya sa atin. Tama po. Kaya sabi niya, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kasi, alam niyo po, kasalanan, nagpapadumi talaga yan. Tama? Kaya, pagdating ng Panginoong Jesucristo at malapit na, lagi pong babanggitin, kapatid, na malapit na. Ayaw ko pong banggitin na malayo pa. Tama? Kasi ayaw po natin na magkaroon ng sense of complacency na malayo pa naman ang Panginoon. Eh kung malapit na, eh di lalo po tayong dapat maghanda at magtipon-tipon lagi at magsama-sama para sa kanyang mga salita. Tama po, mga kapatid. Sabi niya, Hebrews 10:25, so much the more that you know the day approaching. Sabi po ng salita ng Diyos. At ibig sabihin, there is no more sickness, sorrow, or death. That is perfect body. Wala nang sakit, kapatid. Wala nang rayuma, wala nang arthritis, wala nang sakit ng ipin. Wala nang sorrow. Kahit po Kristiyano, nakakaranas ng kalungkutan. Tama? Sino po sa inyong hindi nalulungkot? Nakakalungkot po, lalo na sa mga hindi paligtas. Wala pa sa Panginoon. Di po ba? At wala na rin kamatayan. Sabi nga ng awit, what a day that will be. Tama? Naawit po natin. Kaya kapatid, pag inaawit po natin yan, napakahalaga. Umaawit tayo na may hope. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Grabe. Imagine, dito sa mundo, puro imperfection, pero pag dumating na ang Panginoon, meron pong recovery. In Romans 8:18, sabi po ng talata, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. Kahit po yung creation, kahit itong yung nilikha ng Diyos, naghihintay sa manifestation, sabi po ng talata. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who had subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Alam niyo po yung mga kasiraan sa paligid. Sabi nga, naririnig niyo po yung mga, ano nga yun? Warning, global warming, kung ano-anong nasisira na sa paligid, dahil po yan saan? Dahil yan ang mga factory, mga ano, dahil po ng kasalanan lahat yan. Dahil ang tao, covetous, sakim, tama naman kapatid, di po ba? Pag ang tao, yung gain na lang niya, ang gusto niya, wala na siyang pakialam sa environment, sa nilikha ng Diyos. Mga Kristiyano po, kapatid, kagaya po natin, di tayo naninira ng kapaligiran. Tama po ba? Yes. Kaya nga, itong mga kabataan sa ating TF outreaches, tinuturuan natin sila maglagay ng basura sa tamang lagayan. Hindi yung pagkakain ng hindi tapon. Kasama po yan sa teaching natin. Bakit? Aba bilang Kristiyano po, napakahalaga na responsible tayo sa ating paligid na nilikha ng Diyos. Tama po? Sa ating mga bahay, sa ating sambahayan, inaayos po natin. Sa vicinity po ng ating eklesiya, nililinis natin. Bakit? Pinagkatiwala ng Diyos yan kahit na temporary lang yan. Pinagkatiwala pa rin ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po dito,
Tutuloy ko po. Verse 22, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together under now. Parang ganyan po ang mundo ngayon. Tumatangis, umiiyak. Nahihirapan ang sanglilikha dahil sa kasalanan. Global warming, tuyo na dito, tuyo na doon. Sino may kagagawa niyan? Ganyan ba nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Hindi po. Sabi ng salita ng Diyos, and He saw that it was good. Amen? Nang nilikha ng Panginoon ang sanglilikha, nilikha ng kanyang salita, sabi niya, nang makita niya, napakaganda. Pero anong ginawa ng tao? Kaya totoo po. Sabi ng salita ng Diyos, the creation groaneth and travaileth in pain together until now. And verse 23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of the body. Kapatid, di po ba? Di ba kahit tayo yung Kristiyano, naghihintay tayo? Nasabi niyo na po ba, o nakapanalangin na po ba kayo, o nasabi niyo sa inyong sarili, Panginoon, ang tagal, parang ako'y naiilig na, Panginoon, sa pagdating mo? Tama po? Minsan nararamdaman niyo po ba, kailan kaya dadating ang Panginoon? Sabi po ng Biblia, kahit po tayo, we are waiting for the adoption and the redemption of the body. The creation still groans dahil ng fall of man hanggang ngayon, kapatid. At alam niyo po, magpipik pa yan pagdating ng Great Tribulation. Ayan na, natutuyo na yung mga rivers. Mararanasan pa ang sobrang hirap ng sanglilikha ng Diyos. Sabi po ng Biblia. Ngunit, mararanasan nila ang glory ng Panginoon isang araw ng sanglilikha. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, totoo po, hindi natin ito dapat ipagmalaki. Pero pag may Kristiyano po sa isang lugar, blessing po yan sa lugar. Amen? Agree po kayo? There's God. Dapat po makita natin yan. Kung saan po kayo nakatira, blessing kayo dun sa lugar na yan, sa totoo lang po. Yes, dahil merong ilaw dun. Ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Pero kung saan kayo naroon, kapatid, ilaw ka dun sa lugar na yun, you are a blessing. Yes. Hindi po kaaway ng lugar. Amen? Kaya praise God po. Nararanasan ng bawat lugar na pinupuntahan po ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo po si Paul. Nung na-shipwreck sila, anong sabi ng angel? Maliligtas lahat sila, yung mga kasama mo, dahil sa iyo. Kasi kailangan mo makarating sa Rome. Amen? Tingnan niyo po. Kaya kapatid, pagpapala po ng Panginoon yan. Kung saan ka nandun, sumakay ka ng sasakyan, napakapalad ng makakasakay mo. Maliligtas sila. Eh lalo na kung maligtas ang kanilang kaluluwa. I mean, that is physical. Opo, totoo yun. Yan po ang epekto ng mga Kristiyano. Kaya nga, kapatid, kaya nga, pagdating ng rapture at kinuha na ang Kristiyano, imagine kung anong mangyayari sa mundong ito. Yes. Ibubuhos na ng Diyos ang galit niya. Kaya hindi niya maibuhos. Alam niyo kung bakit? Dito pa tayo. Yes. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Sabi po ng Revelations, when the restrainer is taken up, ano po yung restrainer? Sa laan, kapatid. Hindi po may pumipigil pa. Alam niyo po, ang talamak na ang kasalanan sa sanlibutan, pero hindi pa yan ang sobra. May pumipigil pa eh. Nandito pa ang banal na Espiritu. Through the believers. Pag kinuha na ang Ecclesia through the rapture, ibubuhos na ng Panginoon ang kanyang galit.
Hindi ibig sabihin wala na ang Diyos Espiritu Santo dito, mag-i-step aside po siya. To give way sa plan ng Diyos para mangyari. So, kapatid, na-realize mo ba kung ano ka? Kaya hindi po tayo, anak ka ng Diyos. Tama? Hindi ka anak ng baka, anak ng tinapay, anak ng kating. Anak ka ng Diyos, kapatid. At kung saan ka naroon, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pala, Kristiyano pala yan. Kaya pala, Baptist pala yan. Kaya pala ang tapang, Baptist. Hindi po, ano po ako. Talagang yan po ang Kristiyano. Kaya kapatid, that is isang resulta ng rapture recovery. Okay? At last na po. Ito ang gustong-gusto ng marami. Reward. Pupunta po tayo sa Revelations 22:12. And behold, I come quickly, and my reward is with me. Okay? To give every man according as his work shall be. Ano pong sinasabi ng talata sa atin? Kapatid, habang tayo po'y naghahanda at naghihintay sa Panginoon, we are also working para sa Kanya. Kasi pagbalik ng Panginoon, sabi niya, ang reward na dala-dala ko is according as His work shall be. Ano pong rewards? Meron pong ilang babanggitin ako. Una, your faithful service. Remember, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. We are stewards. Amen? At sabi po ng salita ng Diyos, it is required in stewards that a man be found faithful. Ipanalangin po natin pagbalik ng Panginoon sa rapture, masumpukan niya tayo nagtatapat. Amen? Ano pa po? Overcoming temptations and steadfastness in trials. May reward dyan, kapatid. Kaya huwag kang susuko. Don't quit. Amen? May reward po yan. Sinisikap mo sa biyaya ng Panginoon to overcome yung mga tukso na yan, kasi ang tukso po, araw-araw, minuto, oras-oras, pinapaulan ng dyablo. Parang mga missile sa Israel. Libo-libo pinapaulan. Tama po. Kapatid, merong reward ang pagiging steadfast. Be steadfast, kapatid. Amen? James 1:12. Tingnan po natin. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Kapatid, huwag mong basta-bastahin. Yung pag-overcome mo ng temptation. Dahil nakikita yan ng Diyos. At sabi niya, kapag ikaw ay sinusubok, lagi po natin sinasabi yan, sinusubok ako ng Panginoon. Well, kapatid, pagtatagumpayan mo yan. At sabi ng salita ng Diyos, he shall receive the crown of life which the Lord had promised them that love Him. At pangatlo, looking for and loving our Lord's appearing. Yun lang po yung tatlong pangunahin. Una, faithfulness. Hindi pwedeng mag-expect po tayo ng reward sa Panginoon kung hindi po tayo faithful sa paglilingkod sa Kanya. Amen? At overcoming temptations. At kapatid, ito po yung napakahalaga. Ina-anticipate po natin at nasa puso talaga natin ang pagbabalik niya. Tingnan niyo po, sabi sa Timothy, 2 Timothy 4:8. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Kanina, crown of life. Dito, crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, not to me only, sabi ni Paul. Hindi lang sa akin, kapatid, but also to them, unto all them also that love His appearing. Kapatid,
Hindi lang natin hinihintay basta ang pagbabalik ng Panginoon. Talagang, hindi ko po alam sa inyo, na-excite ka ba? O may comfort ba sa iyo pag sinabing rapture? O may agam-agam ka ba? O nag-aalala ka? Sabi po dito, we should love His appearing. Yung bang araw-araw ay totoo po, nasasabi ko po madalas, Panginoon, dumating ka na po. Amen? Na nakikita ko yung mga kapatiran na very joyful at very peaceful. Panginoon, dumating ka na po. Ready na po kami, Panginoon. Ako, kaya lang, sabi ng Biblia, darating siya sa oras at araw na hindi mo inaasahan. Ano ba't naman ganun pa, ano? Hindi doon sa inaasahan mong time, doon pa sa unaware ka, o wag naman sana doon sa time na ikaw ay nagagalit-galit. Ano po, sana naman doon sa time na nag-aawit tayo ng hymnal, saka nag-fellowship tayo. Pero yun po ang sabi. So mga kapatid, nawa po tayo ay mabuhay every day in anticipation of His coming. Ano pong ibig sabihin? Of that day, yung pagdating ng panahon na yun. Kasi hindi naman natin alam yung day. Yung occurrence of the rapture. Live. Mamuhay na po tayo kung nalilimutan natin or na-take lang natin lightly ang rapture. Well, ngayon, hindi po natin alam ba't naging message natin to. Pero ngayong umaga, na ito ang naging mensahe natin. Simula ngayon, pati sa mga kabataan, let us live na ina-anticipate na po natin na rapture. Kasi baka mamaya dumating na eh. Ano po? Baka magtaka mamaya doon kina President. Sabi may service daw ngayong gabi. Laman lang pumunta kahit isa. Ibig sabihin, kasama lahat. Amen? Ang mahirap eh, pumuntang isa. Pihira, oo. Tapos naghahanap. Pihira, in-announce pa kaninang umaga. Kahiya tuloy, ako lang na nandito. Amen? So mga kapatid, iwan ko po ang tatlong napakahalagang questions. Number 1 question is, are you ready for the rapture? Amen? Sa inyo pong puso, sagutin niyo po yan. Are you ready? Sabi ng awit ay, are you ready? Are you ready for the judgment day? And hindi ko po alam, baka meron po sa atin na wala pa talagang relasyon sa Panginoon sa Kristo. Inilagay mo na ba, ibinigay mo na ba kay Kristo ang iyong pananampalataya? Hindi lang kilala mo siya na si Jesus, ngunit iyong sariling tagapagligtas. Siguraduhin mo, kapatid, kaibigan. And my last question is, anong reward ang naghihintay sa iyo pagdating ng Panginoong Jesus? What reward awaits you when the Lord returns? Naku, parang wala ah. Tingnan mo lang, may panahon pa. Amen, kapatid? Ligtas naman ako. Ano lahat ng nawahan rest, may hawak-hawak na reward. Isa ka lang wala. Alam niyo po, sabi ng salita ng Diyos, meron pa pong pagtanis na mangyayari. At ang Panginoong Jesucristo, He will wipe away the tears for the last time. Maybe. Hindi ko po alam. Pero maybe. Meron ding kahihiyan sa mga Kristiyano sa harap ng Diyos. Paano? Makikita mo yung namatay para sa iyo. Naghirap para sa iyo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Tapos marirealize mo doon, ano nga ang ginawa ko para sa Panginoon? Di ba nakakahiya ko sa harap ng Panginoon? Amen? Kaya kapatid, this is the imminent rapture, maybe a reminder to us, but nawa po maging comfort po ito sa ating lahat. Amen? Amen. Pagayin po ang salita ng Diyos at tayo po manalangin. Purihin po kayo, Ama, sa dakilang pag-asa na ito. Ako po'y nagpupuli sa buong sangkapatiran ito sa pagmamahal po sa inyo at sa inyong
Tulungan niyo po kami na palagi ang maging handa at maghintay sa pagbabalik ng aming Panginoon sa Kristo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.